Yan. So, Okay. what's up sa inyo, no? Pag namatay yung mic, edi papalitan lang namin ng baterya. Yan. Okay. No? Yes. Kasi, so, hi sa inyo. At nagkita-kita na naman tayo sa another edition at episode natin. Ano, malapit na tayong mag 300, ano, kung matagal kayong taga-subaybay. No, Hebrews At marami tayong mga listeners, ano, from the Middle East, 'di ba? May Manila, may Okay. iba't iba, mga kapatid. Okay. Pero ang mahalaga naman ay yung meron kayong mga matututunan. Yes. Saka ang ganda lang din, masaya ako na ang haba na nung ating naging journey Yes. sa ating pag-aaral na ito. So, alam nyo naman, yung podcast na ito ay nagsimula sa kung nasubaybayan nyo kami, medyo Okay. topical pa kami nung una. Mm. Hanggang sa, yun nga, nagkaroon na tayo ng konting update, Yes. saka upgrade. Nagtatopical pa naman tayo kapag may nagtanong. Oo, meron palang ganun. pero mga bihira. special episodes. Nagagano naman. Mental, di ba? May episode tayong ganun. So, ngayon, nandito pa rin tayo sa Hebrews. Yes. So, nung nakaraan, alam nyo naman, sinabi dito na iwanan nyo na yung mga elementary teachings na mga ganun. Kumbaga, sinabi din dito na it is impossible for those who have been enlightened, Okay. who have tasted the heavenly gift, Yes. na sila ay makapag-repent pa. Na-explain naman natin Yes, kung anong ibig sabihin nun. Ano? Yes. At Basically, alam naman natin na yung kasalanan na walang kapatawaran na sinasabi ni Jesus ay parallel dito. Kung saan blasphemy ng Holy Spirit. Ano ba kapag sinabing nagba-blaspheme ka ng Holy Spirit? So, yung pala yung unbelief din, di ba? Yung meron tinestify yung Holy Spirit, which is si Jesus yun. Tapos ni-reject mo. Reject mo, wala kang salvation pag ganun. That's why, konektado na if today you hear His voice, do not harden your hearts. Katulad ng mga ninuno nyo. Ngayon, maraming mga tao kasi matitigas ang ulo. Ayaw nang nasasaway. Ayan naman Basically. Dapat, meron tayong pusong mapagkumbaba para Actually, yun yung verse of the day ngayon. yun no? About sa pagpapakumbaba. Nahihinaan ako Lakas ako. Nahinaan ka ba? Oo. Sabi sa James 3:13, sino sa inyo Yan, ang marunong? Okay na may volume dyan. Yan. Sabi sa James 3:13, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Naalala ko lang yung verse of the day kanina. Well, simulan na natin. Sige, verse 9. Ng chapter, ano pa rin tayo, no? 6. 6 pa rin, Verse 9. Okay. 9 lang. So, let's do this. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Context. Okay. So, despite na medyo severe yung warning kasi sinabi it's impossible to bring them unto repentance or it is impossible na makasumpong ng salvation yung tao na nag-reject doon sa grace ni God or nag-reject kay Jesus. Obviously, walang salvation doon. Pero hindi natin kakalimutan na itong mga taong kausap ni Paul dito is hindi naman mga totally rebellious na mga tao. Actually, they are discouraged Christians. So, therefore, after niya magbigay ng ganong warning, ito yung verse or pagkakataon na i-strengthen naman sila or i-encourage naman sila. Pero mahalaga na sinasabi pa rin natin yung warning kahit na sabihin natin na Christian na talaga yung mga kausap mo para malinaw sa kanila. Okay? Ngayon, sabi dito, Huwag mo i-assume lagi na alam. parang sinabi mo rin sa pagdadrive.
lagi mo i-assume na hindi alam o walang ganong alam yung ibang mga driver. Kaya defensive driving yung gagawin mo. So, sabi dito, Ang hirap pa naman so, sabi dito is, seryoso yung warning ni Paul. Pero even more, seryoso din yung pag-encourage niya dito sa mga Christians na kausap niya. Itong mga Hebrew or Messianic na Jew. So, nag-struggle sila sa kanilang, sabihin nating, spiritual walk. And napakahalaga na, ang tawag dito, ibigay din natin yung mga comforting at saka yung mga inspiring at saka uplifting na promises ni God sa kanila. Yon. So basically, yun lang naman yun. Na after nung strong warning, in-encourage ni Paul yung mga kausap niya dito. Ganda nun, ano? Balanse, no? Oo. Tsaka hindi naman porket na sa tingin mo Christian yung kausap mo is wala nang warning. Talagang kailangan yung warning. Kasi nga, ayaw mo siyang umabot sa ganun. At kahit umabot man siya sa ganun, alam na niya yung kahihinatnan nun. Hindi So, siya, kumbaga, di ka rin nagkulang. hindi ka totally sabihin nun is oblivious dun sa katotohanan na sinabi sa iyo yun. Kasi sinabi oblivious, Ano yung ano mo? wala sir? kang alam. Ano yung mga sabihin nating mga top top 3 Na? na mga warnings na binigay mo sa fellow Christians? Sa mga estudyante ko, isa yon. Lalo na yung mga estudyante ko na sharean ko at mga active sa kanya-kanilang mga church na hindi na dito mag-aaral sa NES or kung na mag-aaral sa college, Na kunyari, sa alis lugar na, sa La Union, sa Los Baños, iba-ibang lugar. Lalo na yung mga nasa UP na kailangan nyo palagi na mayroong fellowship. Kasi secular ang mga eskwelahan. Even DepEd is secular. Umattend nga ako ng GAD bading yung speaker ng GAD Pero alam ko na before INC siya tapos na somehow may faith siya. Kaya nga lang, nalungkot lang ako na the way he speaks doon sa God is para bang hindi na ganun ka-strong yung conviction niya at sinasabi na Sa biblical principle. tapos sinasabi niya, hindi kami dapat teacher sa DepEd. You cannot say that. Okay? Because kapag ang isang tao ay hindi tunay na Christian, ano pa ang foundation na tatayuan ng moral principles ng eskwelahan? Ang hilig kasi nilang kino-quote is yung separation of church and state. Siguro, sa mga policies, separated ang church and state. Pero kailangan lang maunawaan na yung pinanggalingan nun is because ginagamit kasi ng government yung church for their own political agenda. Pero yung church, pwede siyang makailam in regards with the moral at saka spiritual standard dapat ng bayan. Kaya kumbaga kung there's an immorality and sabihin natin na compromise sa government, may karapatan yung church To na call mag-speak out, and mag-call out. Madali kasi sabihin yung separation of church and state pero hindi nila alam ano talaga yung history nun. Madalas nang gumagamit ng separation of church and state na Hindi ibig linyahan. sabihin na huwag mo kami pakialaman. Yeah. Oo. Madalas ang gumagamit yan, yung mga atheist, agnostic, o yung mga woke, o yung mga sabihin natin na mga liberals. Sila madalas gumagamit yan eh. Pero kung tutusin, kung naiintindihan nila, bakit nila yun, safeguard yun ng purity ng church and ng Christianity or ng ibang religion na wag silang makontrol ng government. Hindi other way around. Unless defiled yung church. Unless defiled yung Unless corrupt spiritual. mismo. O unless yung corruption is nag-start mismo sa church. Pero kunwari hindi naman, lagi nating tatandaan na majority ng nasa Constitution and even sa Western na ginaya natin, they are founded by biblical principle. Kaya forefathers. kaya tigil-tigilan nila yung pagsasabi na hindi separation of church and state Hindi malalim yung pagkakaunawa nila regarding doon. Ang gina-justify lang nila doon is yung sarili nilang ideology or political agenda. Kaya ulitin ko, separation of church and state.
But we are not separated from God. Unless, hindi talaga tayo nananampalataya kay God. So, kumbaga, sir, pwede tayong mag-comment, syempre, di ba? Sa Pwede. mga, Oo, pwede. oo. Ang hindi lang natin, yung welga yan. di ba? We don't. Yung sinabi ko sa isang student ko na, Pwede tayo mag-call out. oo. yeah, pwede tayo mag-call out. Even pag nanunumpa tayo sisiwalat ko sa pamamagitan ng tama at angkop na Oo nga maraan. pala. Oo Hindi naman tayo yung mambabato ng tae o kaya yung mga ganun na. Oo. Ay. Di ba ganun yung ibang mga welga? Okay. Jeez. Verse 10 to 12. Makatarungan ng Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Si God daw, hindi makatarungan. Actually, makatarungan si God. So, kung sa tingin... Bakit naman nila iniisip na si God parang unfair? Ganito kasi yun, pag kasi discourage ka tapos hindi na-appreciate o napapansin ng mga tao. Though napakinggan ko to kay Zach Punin, yung para bang... Parang feeling mo walang-wala ka. Ganun. Napakinggan ko to kay Zach Punin, yung para bang yung nagde-demand ka or naghihintay ka ng thank you sa isang tao, kaya ka tumutulong, mali daw yun. Okay? Pero, in balance of that, it is human nature na mag-expect ng simple decency sa kapwa. Actually, hindi naman maganda yun sa part mo, huwag ka mag-expect to be appreciated. Yes, oo. Pero kumbaga... Pero kung ikaw yung ginawan, bilang etiketa, mag-thank you ka. Oo. Ang point ko lang, hindi naman siya necessarily evil na maramdaman mo na yung konting ma-appreciate naman nila. Yung konting Hindi mali yun na maramdaman mo. Ulitin ko. Valid. Ulitin ko. Hindi mali na maramdaman mo yun. Okay? Ang mali is yung dinedemand mo na sa ibang tao. Kasi ang nangyari nun, ang nagiging purpose mo na ng pagtulong is para magpasalamat sa ibang tao. Pero to balance nga, sir. Di ba, minsan kasi parang yung laging ikaw ang taya, laging ikaw yung nanlilibre. Minsan, tutang ka lang. Lagi ikaw nagbibigay. Nakaka-drain din kasi talaga yun. Lalo-lalo na yung mga tao na walang common sense na, siya naman, ikaw naman yung taya minsan, ikaw naman yung mag-initiate minsan, ikaw naman yung magbigay minsan. And some people, they have to be taught of that. Okay? May mga tao na walang common sense na kailangan mo pang turuan. Kaya para sa akin, isa sa magandang curriculum ng senior high school is PERDEB. Pero isiningit ko doon, pwede na ba kayo magsingit o magdagdag na subject doon Sinabi ko doon, together with other teachers nagtuturo ng PERDEB, spiritual development. I don't know siguro sa school namin, hindi kasi, wala sa curriculum kasi yun spiritual development Pero may spiritual aspect na binabanggit talaga sa unang mga lesson, binabanggit yung spiritual development. So sabi ko, bakit ko ano pa yung pinakamahalaga, yun yung wala dun sa PERDEB. So inilagay namin siya, yun yung huling lesson ng personal development. Nilagay namin, nag-meeting kami ng mga teachers and we are allowed to do that. Kung may magsasabi na we are not allowed to do that, pwede nyo akong kausapin at i-justify ko na dapat andun yun. Okay? Natawa nga lang ako minsan dun sa speaker namin. Pero syempre, hindi ko na inon sa kanya. Paano po yung teacher po ako ng world religion, tapos teacher po ako ng PERDEB? Tapos may bata na sabihin natin confused sa kanyang gender or whatever, pero niniwala siya kay God. Tapos tinanong niya, paano ba yung belief system ng ganong Wala po ba akong karapatan na sabihin kung ano yung belief system? Sabi naman niya, kung tinanong ng bata yon, wala namang problema na sagutin. Basta ang wag lang daw gagawin is i-frame namin yung mga bata according sa belief system. Ngayon naman, ang gusto ko sana ituloy, kaso magtatagal, bakit nyo kami fine-frame na tanggapin namin yung ganong belief system?
Di ba ang ironic? Which is hindi nila nakikita. Gagamit- Parang wag nyo silang wag nyo silang piliting maniwala sa belief nyo. Yung ginagawa mo ba, 'di ba parang pinipilit mo kang maniwala na wag maniwala sa belief. Kaya kunwari sa klase ko, world religion, sa akin din, regardless kung bakla ka o tomboy, butiki baboy, whatever, hindi, ano lang naman yan, laro na kantang bata naman yan. Ang point ko lang is, wala akong pakialam doon. Pero kapag ang usapin na ay spiritual, ang sabi ko sa kanila, ginagalang ko kayo, you must also respect ko ano yung spiritual stand. Kasi ang ironic na sasabihin nyo na tanggapin kayo at i-respect kayo, pero hindi nyo kayang tumanggap din noong truth na tinatayuan namin. Hindi siya respect. Oo. Kasi para bang ang nagiging narrative kasi is parang feeling nila sila yung laging hindi inirerespeto. When in the first place, bago pa nagkaroon ng wokeism or nagkaroon ng mga gender development na ganyan, nauna muna yung biblical standard and Christianity, nauna muna yung patriarchy, nauna muna yung mga principles na makalangit before yung sa kanila. So they have to respect that. Maganda yung tanong dun sa napanood ko kanina Para bang, ano ba ang gender mo? Sabi niya, non-binary daw siya, blah, 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 ganyan-ganyan. Pag sinabing non-binary, hindi siya male or female, hindi siya yung traditional na gano'n. Do you think na bakit hindi siya masyadong common sa Muslims at saka sa mga Asian? Talaga naman, ini-interview yun taga-US Talaga naman, siguro it's about cultural thing. Kang ganun nung in-interview. Does it mean na merong culture na tama at merong culture na mali? Yes. So, do you think tama yung culture natin tas mali culture ng Asian tsaka Muslim? Nag-loading siya, hindi siya nakasagot. Yun yung sinasabi kong self-destruction, mata. And I want people sana to be very honest sa kanilang sarili. As in, very honest na ganito. Kaya mo ba ipinaglalaban na yung belief nyo na yon is para yung sabihin natin na heartfelt emotions mo ma-affirm? Or kaya mo ipinaglalaban yung belief na yon is yun talaga yung sinasabi nung pinananampalatayanan mo? Ngayon, kung ang sagot mo, yung sinasabi ng pinananampalatayanan mo, hindi emotions ang basihan. Pero kapag ang sinabi mo is yung heartfelt emotions mo, kasi yun naman talaga yung tama, be honest na yung emotions mo. Pero, sorry to say, even the Stoic, even yung ibang mga philosophers, even si Carl Jung, nasabi niya na yung pinakamataas na level ng intelligent or mentality ng isang tao is the capability to reason. To reason. Hindi yung dahil na-feel mo, ganyan-ganyan. Last na to. May nagsabi pa nga na pag yung bata, sinabi niya na ganito siya, ang trabaho nating mga matatanda is makinig. Kunwari, sinabi nung bata na isa siyang dinosaur, so kailangan ba natin siyang i-affirm na dinosaur siya? Hindi kasi bata siya, bawal masaktan. Pwede natin siyang hindi saktan in a level na appropriate sa edad niya nang hindi tayo nagsisinungaling. Alam mo, yung mga ganyang thinking, mga bagay lang yan sa West yun nga. Totoo nga naman. Dito sa Pinas, dapat hindi na muna natin pinoproblema yung mga ganyan. Mga ganyang klaseng problema. Daming problema. Flood control. Corruption. Hindi nga ano na lang kahit hindi na problema yun Yung, sorry, I have to quote si Nietzsche, yung isang philosopher. Do we have that particular self-honesty? Okay? Self-honesty lang. Huwag na muna na tayong gumamit ng mga biblical principle. Yung honest lang na bakit mo pinupush yung ganyang agenda? Kasi ganun ka. Ngayon, ang tanong, ikaw ba ang standard? Ulterior motive. Ang tanong lang naman is, ikaw ba ang standard? Hindi.
maging honest ka na ito yung struggle mo, maging honest ka na ganito yung nararamdaman mo, maging honest ka na ito yung problema mo, pero hindi kailangan ikaw ang maging standard. Sabihin, hindi lang sa'yo umikot ang mundo. Yeah. Kasi anong nangyayari ngayon lang nakakita na Tanggapin niyo ako lang ang tatanggapin. Ako hindi ako tatanggap, parang gano'n. Yung sabi nga nung isa, ngayon lang tayo nakakita, generation na to, na kailangan mag-adjust ng mga taong reasonable para doon sa nararamdaman ng ibang tao. Gets mo? Mas harsh pa nga yung sinabi doon eh. Para bang kailangan pa mag-adjust ng mga mentally sane doon sa mga mentally insane na mag-adapt doon sa nararamdaman at sa tingin nila. Hindi ganun. Kaya nga, normalize. Kaya nga sabi ni Carl yung yung mataas talaga yung logic and reasoning. Ngayon, going back dito sa pinaka-principle na to, kailangan maunawaan natin si God. Hindi siya unfair. Okay? Kung meron mang unfair kay God, unfairly good. Okay? Sobrang gracious ni God na kahit di na natin deserve, ibinibigay pa rin niya yung goodness and mercy. Na kahit na hindi tayo tapat, nananatili siyang tapat kasi hindi niya pwedeng i-deny yung kanyang sarili. Having said that, sabi dito, alam ng Diyos yung ating mga paghihirap, alam ng Diyos yung ating mga pagpapagal according to His glory and according to His name. Hindi yung naghirap ka dahil may ginawa kang mali. Kasi biblical din ang binabanggit na wala sa isana sa inyo ang nagdurusa sa paggawa ng mali. Hindi yung ganon. Okay. Kasalanan mo naman pala eh. Ngayon, ang sabi dito, gusto ng writer ng Hebrew na magkaroon tayo ng diligence and full assurance na merong hope na binigay ang Diyos sa atin na pwede nating panghawakan until the end. Okay? Huwag daw tamad eh, sabi. Yeah. Huwag tayong maging sluggish sa ating diligence or sabihin natin sa ating pag-serve or sa ating pamumuhay na nakaglorify kay God. Yung iba kasi dahil nga nawala na sila ng hope, para bang wag na. Hindi na nga nag-press on, hindi pa nag-go on. Gets mo? Hindi Mga nalalamig ba yan sa Diyos? Gano'n? possible. Or sabihin natin na naging hopeless na. Bakit naman sila naging, paano ba nagiging hopeless? Simple lang. Discourage. Discourage. Ba't nadi-discourage? Walang affirmation. Ito na naman tayo. Ang damot. Ayun, pwede. Hindi, yun naman kasi talaga yun. Hindi ko babawiin yon 9 years ago. 9 years na ba That's 9 yun? years ago, 2017. Tagal Hindi ko babawiin yon kasi lovers of self ang tao by nature. Okay? Kaya ang damot mo. Para kunwari, hindi niya trip batiin ng happy birthday yung isang tao. Kahit na wala namang bayad bumati ng happy birthday sa Facebook, hindi niya babatiin, di ba? Kahit na pwede mo namang pansinin, kahit na pwede ka na magbigay ng simple kindness, laging madalas iniisip ng tao is yung sarili niya. Self-preservation. Hindi antisocial kasi ko eh. Hindi naman sinabi ni God na follow your heart. Hindi man sinabi ni God na follow your feelings and emotions eh. Ang sabi nga ni God is deny yourself. Okay? Even yung stoic eh. Kaya somehow may mga linyahan yung mga stoic na makaka-relate ka eh. It's about conquering your emotions. Yun. Hindi ko naman sinasabi na tayo na hindi tayo emotional na tao or wala tayong emotion. Magandang prinsipyo din kasi yun. Di ba yung mga 300 na stoic yan, di ba? At the same time, rin kasi sila, Hellenistic. Saka sila, prinsipyo, no? Mamatay ako sa prinsipyo ko, ganun. So, may mga wisdom yung world Honor and glory. na sabihin natin na may logic naman talaga. Sa ang main point dito, si God, makatarungan, Yes. huwag kang tamad. Yes, Kasi wag nga, yun nga, sabi mo nga, feeling ng iba, unfair si God, kaya tinatamad. Oo. Parang, sipag ako, di na nga ako nangungurap. Ako pa yung naghihirap. Okay. Di ba mga ganyan? Hindi na nga ako nakikisali sa mga masasama. Ako pa yung nakakaranas ng ganito. Okay, may napanood akong reels niyan. Pag tapat ka, kapag ginagawa mo yung tama yung proseso, gino-glorify mo si God, minsan mabagal yung proseso. Minsan parang walang nangyayari. Okay. Ito naman sir ang sasabihin ko. Siguro yung mga ganong klaseng mindset, feeling ko at sa tingin ko ay hindi pa mature Possible. yung mindset. Kasi, di ba parang attach ka pa sa reward eh. Di ba? Ibig sabihin, kaya ka gawa ganyan para sa reward.
Pwede. Di ba? Though sinabi rin naman sa Bible na may mga heavenly reward. May reward, pero hindi yun yung main mo eh. Kasi all these things shall be added unto you. Hindi yun dapat main motivation mo eh. Kaya yun din. Maganda siyang sukatan kung yung heart ko sa Diyos. Marami akong kilala mga tao, mga ginagamit si God na your breakthrough will be soon. True. Di ba? Mga ganang mga post na parang ginagamit si God na bibigay ni God yung mga desires of your heart. Okay. Ganon. Gusto mo magka-breakthrough? Basahin natin yung word na breakthrough. Broken ka ba muna? Bro. So, paano ka magkaka-breakthrough? Hindi ka naman broken kay God, di ba? Saka anong mindset mo sa breakthrough? I-promote ka sa trabaho? Ano kasi tayo Di ba? Sobra kasi tayong na whitewash ng ng charismatic eh. Oo, hindi sa totoo lang kasi sa totoo lang hanggang ngayon minsan nakatatak pa rin sa'yo. Kahit ang tinatanggal na nating pilit, bumabalik-balik din. Though hindi Lalo na kung hindi pa yung heart mo renewed. Yeah. Though hindi ko tinatanggal na si God capable sa mga ganong bagay. Talaga si God, minsan, nagbibigay talaga siya ng promotion. Minsan, nagbibigay si God ng material blessing. Hindi nawawala yon, okay? Pero sa New Testament kasi, ang ni God, pinaka-blessing ni God is yung spiritual maturity. Napakalaking bagay kaya na ikaw, nakikita mo sa sarili mo yung pagkakamali mo. Napakalaking bagay nun, di ba? Malaking bagay na ikaw is humble. Malaking bagay na ikaw is marunong kang umadmit at mag-repent. Malaking bagay yun. Kasi maraming taong hindi. Kasi nga, maraming taong hindi. So, minsan, hindi natin nakikita yung mga blessing na ganun. Why? Because attached tayo doon sa material blessing. Ulitin ko, even until today, si God nagpo-provide ng mga material blessing and promotion. Okay? Pero hindi na tayo namumuhay sa Old Testament na standard. Yun. So, lastly, kung alam natin na totoo yung pangako ng Diyos, bakit tayo tatamarin? Diba? Ano bang pangako? Nandito susunod. Verse 13 to 18. Ayan. Okay. Check. Sige, habang wala pa tayo dito sa 30 to 18, may sabihin lang ako. Based lang dun sa mga previous na nangyari sa church. Minsan kasi, sapat na sa atin, yung para bang nag-go tayo with the flow or with the tradition or habit na nagsisimba tayo, nakikipray tayo, sumasama tayo sa mga other Christian, attend. Pero hindi naman tayo nanineryoso ng ating Christian life. Kaya kung natatandaan mo yung shinare ko no Sunday, tinanong ko yun nasasaktan pa ba tayo kunwari, tagal na tayong ma-attend, di tayo papabaptize. Sasaktan ba tayo kunwari, paulit-ulit na lang na yun yung kasalanan nating nagagawa. Nasasaktan ba tayo na kahit baptize na tayo, ito pa rin yung pamumuhay natin? Meron pa ba tayo kung ganon? Kaya ko siya tinatanong, baka kasi nasasanay na lang tayo na sinusundan natin si Jesus afar. Tapos, sapat na sa atin na nakikita natin si Jesus afar. Kaso nga lang, ang problema, lahat sila pumasok na sa langit, ikaw nakasilip ka doon sa pintuan ng langit, hindi ka nakapasok. Why? Kasi sapat na sa'yo na nakikita mo lang siya sa malayo. Delikado kasi yun. Baka kasi hindi mo talaga kilala si God. Hindi ko baga nandun ka na lubusin mo na. Lubusin mo na. Kaya nga sabi ni Jesus, not everyone who calls me Lord, yun Lord, lang, may ganon. shall enter. May ganon. Sana hindi po tayo yun. Sana dumating ang panahon na mag-rise up tayo at maging testimony na lang. And even tayo, we have to make our election sure. Baka hindi tayo at the end of our sharing or preaching, tayo pa pala disqualified. Okay, verse 13 to 18, nandito yung pangako. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Hanggang saan to? 18. 18 na agad. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at
pararamihin ko ang iyong lahi. Matiyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinapagtibay ang usapan. Gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ang kanyang pangako at sumpa, kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Okay. May binanggit dito no, na si God is merong pangako at merong panunumpa. The promise. Magkaiba kasi yun eh. Yung pangako, yun yung verbal niya na sinabi doon sa isang tao na gagawin niya. Yung panunumpa naman is nagte-take ka ng oath or sumusumpa ka, tinataya mo yung sarili mong pangalan na ang nakatapat sa'yo is something higher than you. So, for example, panunumpa sa watawat ng Pilipinas, higit sa'yo yung bayan. Okay? Kaya nga dapat makabayan, hindi makasarili lang eh. Dahil ang kaunlaran ay hindi responsibilidad ng iilan. No. Okay. Ano pa? Yung kapag tayo is nasa korte, di ba? Pag So, nanunumpa tayo, nakaganon pa sa Biblia eh. So, ibig sabihin, we are taking an oath with someone or something higher than us. You're under an oath. Di ba laging yan sabi? Pero dahil wala namang mas mataas sa Diyos, so nag-take siya ng oath sa kanyang sarili. Bakit? Wala nang mas mataas eh. Yun. So, base dun sa sinabi ni God na gagawin niya and sa sumpa niya sa kanyang sarili. So, may dalawang immutable or hindi nababagong bagay na pwede nating panghawakan. Okay? Kaya nga kapag hawak mo isang bagay, binitawan mo, malalaglag. Why? Prinsipyo yun eh. Hindi mababali yun eh. Di ba? So, parang ganun yung salita ng Diyos. Sinabi niya, pinangako niya, hindi yun mababali. And time, lagi ko sinasabi na minsan nga, even if we are unfaithful, God remains faithful kasi hindi niya kaya i-deny yung sarili niya because God is faithful at hindi siya sinungaling. Siguro tayo nakapag sinungaling or hindi tayo fully honest minsan sa sarili natin o sa kapwa natin, hindi ganun si God. Because God is not a man that who could lie. Ngayon sabi dito, after he had patiently endured. So, sabihin, merong endurance na ginawa si Abraham. So, having said that, nakita ng Diyos at nakita ni Abraham sa sarili niya na yung trust niya is na kay God, ala sa sarili niya. Ngayon, na maganda dito, nagbigay ng strong consolation si God na yung pangako niya is mapanghahawakan. Ngayon, ang maganda sa pangako at panunumpa ng Diyos is this. Hindi siya nakadepende sa physical condition natin. Hindi rin siya nakadepende sa pagiging excited natin na umattend ng gathering or services. Hindi rin siya nakadepende sa human reasoning. At hindi rin siya nakadepende sa ating konsensya. Saan siya nakadepende? Sa salita mismo ng Diyos. Heaven and earth will pass away, pero yung word ni God, hindi siya magpapass away. It will always accomplish kung ano yung purpose, bakit niya sinabi yun. Ngayon sabi dito, panatag daw yung mga tao. Okay? Na meron silang refuge or kanlungan na pwedeng panghawakan. So, kung papansin natin, si Jesus, our refuge, tsaka yung mga refuge cities ng mga inosente na napagbintangan. Di ba? Merong silang refuge city na doon sila pupuntay eh. Kunwari papatayin sila nung kamag-anak na hindi mo sinasadya napatay mo because of accident. So, hindi ka naman talaga guilty, aksidente. Pupunta ka dun sa refuge city na yon, bawal kang hulihin. Okay? Pero pag umalis ka dun sa city na yon, pwede ka naman dakpin, pwede kang patayin. Pero hanggat nandun ka, pwede ka magstay doon, hindi ka pwedeng hulihin. So, refuge nga. Hanggat buhay yung high priest doon, hindi ka pwedeng salingin. Ngayon, there's a similarity with Refuge City tsaka kay Jesus. Okay? Old Testament ganun eh. Old Testament yun. Pero si Jesus kasi is the Lord of both old and new. May mga similarities.
Una is siya yung kanlungan ng mga taong nangangailangan, obviously. Open siya sa lahat, hindi lang sa mga Israelite. Okay? So, pwede kang mamuhay doon within the boundaries. Ano pa? Ito yung best alternative ng mga tao na hinahabol. Okay? Ngayon, sabi dito is both Jesus at City of Refuge is merong freedom na hindi sila hulihin o sabihin nating habulin ng ibang mga tao hanggat buhay yung high priest. Pero tandaan natin, si Jesus is alive forevermore. So, kumbaga, hindi na tayo pwedeng singilin doon sa mga kasalanan na pinatawad na niya sa atin. Pero ito yung distinction na yung City of Refuge, ang tinutulungan lang niya yung mga inosente. Si Jesus, even yung mga guilty, is tinutulungan niya. Iyon yung malaking kaibahan ng City of Refuge tsaka ni Jesus. So, ibig sabihin, both grave sinners at saka yung sabihin natin simple like kasalanan Kaya there's now no condemnation. to those who are in Christ Jesus. So, Alam mo, kung kayo naman talaga kahit naman gaano kalaki kasalanan natin once na i-brought up natin yan kay Jesus, walang condemnation. Minsan, ang tao kasi gusto yung pagtakpan ang pagkakamali. Kesa aminin ba? Pagtakpan ko na lang. Hindi ko na lang pagsabi. Isisi ko na lang sa iba. O i-justify ko na lang na kaya ko ito nagawa dahil ganito ako. O dahil ito yung mental health ko. O yung childhood Kine-claim mo ko. na may psychological. O di ba? Ganito childhood ko. Pero alam mo sir, ang tao once na umamin, tas lumapit sa Diyos, yung level of respect ko sa isang tao tumataas Yan sinabi ko sa opisina May nagkamali sa opisina. Imbis na aminin niya, nanisi pa siya ng mga iba. Sabi ko nga, kung aminin naman natin yung pagkakamali natin ano bang mali ron? May one time din sinabihan ko na ganyan para bang di ko nagkamali ka, My fault. Tanggapin ka naman namin. Yan din yung issue sa school Merong isang teacher doon na hindi niya kaya makipag-usap talaga doon sa mga nagawa niya. Ang point ko lang pag ba inamin mo na mali ka, iiwanan ka ba? Itataboy ka ba? Hindi naman Alam mo sir, ano yun ito ay way din paano ko mag-assess sa isang empleyado. Kapag ikaw hindi ka nagtitake ng accountability, hindi ka leader. Hindi ka pwedeng paghawakin ng may leadership role. Yeah. Kasi alang accountability manunuro ka pa. Yeah, tapos ayaw mo pang makipag-communicate. Hindi ganon. Yung ayaw mo na maging accountable, ayaw mo pa makipag-communicate. Sorry. Bahala kayo dyan. Sorry. Ang sa akin, pagka ganon ka, wag na tayo mag-usap. Okay? Bahala ka sa buhay mo. Pero, kung ikaw maging accountable ka, marunong ka makipag-usap. Yung kunwari, may iwas ka na pakikipag-usap, merong joke Yung para bang, Nathan, kang ganon. After mo maglinis, kakausapin ka ni ma'am, kang ganon. Ano to parang coffee shop. So, ang ginawa niya, naglinis siya, hanggang nilinis niya yung labas ng restaurant, hanggang nilinis na niya yung kalsada, nilinis na niya yung park. Nakakatawa siya. Okay. Pero ayaw nating makipag-communicate because ayaw natin minsan maging accountable. Hindi ko naman nila lahat, Baka kasi kaya ayaw na natin makipag-communicate because many times na tayo nakikipag-communicate pero yung sariling narrative lang din naman yung pinakikinggan nila. Nakaka-disrespect nga naman yun, nakaka-frustrate. Pero kung alam mo na may accountability ka at ayaw mo panindigan yung accountability mo tapos ang sasabihin mo is naaapi ka, my goodness, huwag ka naman pa-victim, napaka-toxic mo naman, napaka-plastic mo pa, tsaka narcissistic. Di ba? Kung linya mo yun at kailangan mo maging accountable doon, humarap ka. Ngayon, may ganyan kami sa school. Kung ayaw mo, di wag. Di wag. Ngayon, may ganyan kami sa school. Huwag ka mag-expect ma-promote. Oo. Huwag ka magpapapromote. Yeah, huwag kang ma-promote kasi hindi mo kaya mag-handle ng gano'n. Ngayon, sinabi ko na to minsan sa isang teacher ko sa school. Ma'am, huwag kang magagalit. I know na you want to be just and fair. Pero tandaan mo, nanay ka.
hindi mawawala sa'yo na ipagtanggol at medyo kampihan mo yung sarili mong anak. So, yun. Nasabi ko yun. May bias ka doon. Oo. Ngayon, wala naman akong anak. Relative bias. Oo. Ngayon, dahil wala naman akong anak, kaya ko magbigay ng judgment at saka ng discernment sa mga ganong bagay. Kasi, hindi ko naman anak yon, hindi ko naman din kaano-ano. Kaya ko magbigay ng malinis yung konsensya. Nasa labas ka. Yeah. Kaya makikita mo yung overview. Sila kasi, lalo na pag mga nanay, hindi kilala ko kasi anak ko Yan ang hindi nakikita minsan na mga magulang. Na meron silang mga personal biases. Tandaan nyo, nanonood tayo ng mga pelikulang Pinoy. Ipaglaban mo. Minsan nga ay nasa abroad yung nanay andito yung anak Hindi kasama yung anak nandun sa abroad. Ay, yung anak ko po kasi ganito, may matinding pagdadaan. Hindi po ganyan yung anak ko, bla 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 bla. Paano mo nasabi? Hala ka nga Dapat ka wala ka dyan Kasama mo mismo yung anak mo. Tapos, ang sisisihin, teacher. Ay, ganun na ngayon Nung araw, nung time namin, pag nagsumbong kami sa magulang, pag nagsumbong tayo sa magulang, ang kakampihan pa minsan, yung teacher. Sabihin pa nung magulang natin, ay, sige lang po, pagalitan niyo lang po. Ngayon, konting Sige, keyboard. bakagin nyo. Tapos babakagin ka pa pag uwi mo. Doble bakag ka. Honestly, majority of the time, hindi naman yung estudyante toxic yung magulang. Then sasabihin natin, iba na yung mga kabataan ngayon Iba na kasi yung magulang. Iba na yung magulang ng mga Iba na yung magulang kabataan ngayon. Hindi ko nila lahat. May mga magulang pa rin na saludo ko. Ang bilis kausap na unawaan nila na minsan iba sila sa bahay, iba sila sa school. At saka hindi na ipatatawag ng magulang ng teacher yung magulang ng walang And inaamin ko rin na may mga teachers na abusive din naman sa authority nila. So, hindi ko di-discount yun. Pero wag sana tayong maging bias palagi doon sa ating mga behavior. So, going back dito sa sinasabi dito. Sabi dito, pwede tayong makalapit kay Jesus, both innocent and guilty. Pero sa totoo lang, guilty naman kasi tayo lahat. Sino bang innocent? Kasi sabi is, all have sinned and fallen short, di ba? Of the glory of God. So, pag lumapit ka kay God, hindi ka lalapit bilang Pharisee. Ano naman ang isa sa mga way or dahilan bakit ayaw nating lumapit. Pride no? Pride naman kasi talaga yun. Kahit yung pagsasorry kahit yung pagsasorry, kahit sa school. Yung tanggapin na mali siya. Ito pa yung nakaka-amaze Wala naman nang naniniwala sa'yo na okay o malinis kayo Oo. Ngayon, kung wala Yung namang image na naniniwala sa'yo, pinaportray mo, bakit mo pa pinanghahawakan yung image na yun? Wala naman ang naniniwala. Okay? Basang-basa na Kumbaga, basang-basa ka na, bakit hindi mo na lang sabihin yung totoo? Okay? Hindi yung minsan may mga taong ayaw nilang harapin yung sariling katotohanan nila. Hindi yun napagbintangan ka lang Hindi ganon Yun talagang merong observe, documented na lapses, pagkakamali, or sin na ginawa. Yun talagang merong witness, may gumawa. Ano yun, sir? Mga defense mechanism kasi ng tao oo daw, sir. naman. Kasi ni-avoid ng tao yung anxiety, di ba? Oo. So, parang mayroon akong naging kausap na lagi niyang sinasabi, hindi, ganito lang ako talaga. Ganito lang ako magsalita, pero hindi ko yun minimin. May ganun O kaya, pero yun nga, ang sabi ko nga, hindi dun sa sinasabi ng tao yung sino siya. Yes. Kung hindi yung ginagawa niya. Yeah. Yung pattern niya. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Sabi nga ni Bruce Wayne. Diba? Ngayon, sinabi ko dun sa bata. Kasi siya parang nandilibing pa rin. Himatay nag-anxiety kasi na-trigger daw sa akin. So, pinatawag ko. Hintay ko muna. Though alam ko naman na yung mangyari Hindi ako nag-aalala sa kanya kasi psychological lang yun Pinatawag ko, nag-sorry ako. Ba't ako nagso-sorry? Mali din naman daw siya. Kasi okay hinimatay ka Sabi ko, medyo okay yung heart nun Sabi, ba't kayo nagso-sorry? Naiiyak pa siya lalo. Kasi I realized I could have done better. Kasi naiyak-iyak na siya. Ganon-ganon. Hindi totoo naman Hindi totoo naman. If we can only admit sa sarili natin na we could have done something better. Ngayon, kunwari, parehas kayong sorry, parehas kayong humble, mabilis yung usapan mas okay pag ikaw, ipe-preserve mo pa yung image mo na mabuti kang tao, blah, 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 ganyan-ganyan. Meron akong nakikita ng isang view.
Hindi kaya, di ba sa totoo lang parang nainis tayo minsan sa mga Gen Z, sa mga kabataan ngayon, parang aarte, di ba? Ang naisip ko naman, hindi kaya ganun din tayo nung bata tayo, tapos lampasan na lang natin yon, naartehan na rin tayo sa sarili natin. Actually, it's a cultural thing. Laging sinisisi ng older generation yung younger generation. Nakapanood ako ng reels na ganyan eh. Mula nung mga ancient time pa na may mga quotations yung mga philosophers, lagi na sinisisi yung susunod na generation. Okay? Siguro ang dapat nating tanungin much better is, naging contributor ba ako? Bakit naging ganito yung generation na to? Kaya pag kinakausap ko yung mga estudyante ko sa personal development, ang lagi kong isa sa sinasabi. Ngayon, kung hindi ko sinasabi sa inyo to para pag uwi nyo ng bahay, awayin nyo yung mga parents nyo tsaka sabihin nyo na, ala ka kasing perdeb eh. Hindi ganun. Now you know better, mas aware na kayo. Pag nagkaroon kayo ng sarili nyong family or circle, you would do better. Pero mas lalawak din yung pangunawa nyo sa mga parents nyo because they just tried their best being the parent na alam lang nila. Limited lang yung alam nila. Alam mo silang personal development na subject eh. Pero it would be a lie to me na sasabihin ko na hindi kailangan ng mga parents nila ng personal development. Dapat sila nga ang unang merong personal development. Kasi madalas, pag inaral mo yung ng mga estudyante, sariling magulang mismo nila yung nagka-cancel sa kanila. Ngayon, kunwari gusto nilang bumawi, lagi silang bumabawi. Hindi ko sinasabing lahat lagi silang bumabawi through material things. Bibigyan ng pera, ganyan-ganyan. Eh, hindi naman pera o hindi naman yung luho ang kailangan minsan eh. Ang kailangan talaga nila, time, attention, affirmation, eh hindi eh. Pinaka-convenient kasi magbigay ng pera at material na bagay. Ngayon, pag lumampas na yon, hindi mo na mababawi yung age na yun. Hindi mo na mababawi yun. Tapos, yung tao na yun, nasanay na siya na ganon ikaw. Diyan, nagbibigay ka lang ng pera, di ba? Saka yun, actually, may gender issue din dyan. Kasi, sabi nga ni Vilma Santos, di ba? Sige, sa anak. Bakit ganon? Di ba? Ang lalaki, magbigay ka ng pera. Di ba? Mabuti kang ama. Pero yung daday, yung babae, binigay na niya yung lahat. Di ba? Hindi pa rin nawawala yun. Pero punta tayo sa 7 Sundays. Di ba? Si Inigo, kinausap ni Aga Mulak. O, di ba? Paborito mo tito si Brian. Oo. Si Brian. Tito Brian mo. Idol lang daw niya yun. Pero syempre, yung tatay pa rin niya ang mahal niya. Buti nga daw hindi siya nag-abroad or sabihating umuwi siya from abroad eh. So, ibig sabihin, minsan, hindi naman yung mayamang buhay o magarang buhay ang gusto ng mga anak. Gusto lang nila is magkakasama kayo sa hirap at ginhawa. Ngayon, since nandito naman ako sa platform na to, ang pakiusap ko lang, sorry naaasar kasi ko. Sorry naasar bilang teacher, naasar kasi ko sa mga magulang na malakas naman, tapos hindi makakapasok yung anak kasi walang pera na ibibigay. Tapos ang magtatrabaho, yung anak. Nung ginawa niyo yung anak niyo, nung ginawa ni anak nyo, sarap na sarap kayo. O, rated PG Sarap na sarap kayong ginagawa nyo yung anak nyo. Pero bakit ngayon, na responsibilidad dapat ng magulang na i-provide yung hindi pa legal age yung anak eh. Yung anak ang nagtatrabaho. Nagbo-vulcanize tapos siya nag-aabot ng pera doon sa mga sa mga kapatid niya, hanep ka ako. Sabi kong ganon, kung sarap na sarap kayong ginawa yung anak niyo, dapat kaya niyo rin silang paghirapan na buhayin. Mag-provide. Hindi yung ganun na ang daming, lalo na sa public school ngayon, napakadami kong estudyante na sila'y breadwinner. Mga irresponsableng magulang. Ay, irresponsable eh. Tapos pag narinig nila bakit nyo hinahayaang maging breadwinner yung underage yung anak? Kung capable naman kayo. Ayun nga. Tapos hindi ko maintindihan yun eh. Yung pwedeng pwede sir na masipag naman yung magulang. Talagang situational lang nakapos. May ganun talaga hindi eh. Minsan sabi mo, laging walang baon. So, buti nagpupursige sir yung bata na mag-aaral. Gusto niya makayari.
ngayon naalala ko yung Para magulang. paaralin yung mga kapatid niya. Ngayon naalala ko yung magulang ko, no? Minsan nangungutang siya. Pero, natuto yung nanay ko na magtinda ng alahas. Okay? Diskarte. Para, kumbaga, nung sinabi ko kay mama na gusto kong tumulong sa kanya, first year college ako noon eh. Gusto ko mag part-time job. Hindi dahil sa kulang yung binibigay niya. Okay? Gusto ko lang na mabawasan yung gastusin niya. Gusto ko rin maramdaman On your yung feeling na, oo, as in, gusto ko, masaya ko. Alam mo kung ano sabi ng nanay ko? Anak, mag-focus ka na lang mag-aral. Huwag mo nang, Actually, ako na bahala doon. Trabaho namin yan. Actually, ganyan din sila. Would you believe na kahit na okay na yung position ko sa government, may mga pagkakataon na yung nanay ko sasabihin pa rin na may pera ka ba anak? Kasi kung wala, magpapadala ko. Wow. Sabi mo kaya wala. Hindi, ayoko nga. Nang hutut eh. Hanggat maaari nga, ayoko Wala humihingi. nga. Kaya sa sobrang gusto niya magbigay, lagi kong tinatanggihan. Lagi na lang niyang lalakihan pag birthday ko. Ayun. Para wala akong Yun naman. para wala akong excuse na tanggihan. Pero kasi hindi ako mapaghingi kasi. Kasi lumaki ko sa family na Kapag kahit nasabihin, sinasampingin. hindi, lumaki kasi ko sa pamilya na alam ko, bata pa lang ako, hindi kami mayaman. Okay? Kaya minsan, nung, kunwari, naiingit ako sa mga kalaro kung may ganyan. Sorry anak, wala naman tayo pera. Kumbaga, mulat naman ako sa gano'n. Kahit na magdadabog ako, ganyan-ganyan. Minulat ako na hindi kami mayaman. Okay? Saka minsan, Nakikitira lang kami. ayoko nung pakiramdam dati na sa mga reunion dahil walang ambag yung pamilya nyo, taga-urong. Oo, sila pa ilalaitin, sila pa yung kakain ng mga masakit na salita. Ayun. So ngayon, lumaki ko sa ganong family. Pero hindi nila pinaramdam sa akin na kailangan kong magbalik. Never kong narinig yung mother ko na pahingang pera. Actually, kahit nabubuhay yung Hindi dumadaig. father ko eh. Ang pakiusap ko lang kay Papa, wag makulit. Kasi nga nagka-Alzheimer's. Then tinanong ko, Kaso wala nakakalimutan niya yung pakiusap ko na yan. hindi, ang sabi ko sa kanya, ba't yung Alzheimer mo, hindi mo nakakalimutan? Sabi ko, selective lang pala. Hindi, ang Alzheimer naman talaga is hindi naman lahat nakakalimutan mo. Okay, may mga... Ilan-ilan lang. So, to end that part, para mag-last part na tayo, sabi kong ganon sa mga student ko, sige, magpursige ka lang. Sige, uunawain kita o iintindihin kita. Pero gawin mo pa rin kung ano yung nararapat tsaka yung tama. Huwag mong uulitin kung ano yung mali o pagkukulang ng magulang mo. Pero yun nga, kung kayo yung magulang, be responsible. Hindi, ako sasabihin ko, mahiya naman tayo. Abe, ulitin ko, favorite na ton linya ng mga estudyante ko eh. Sarap na sarap kayo nung ginagawa nyo yan. Bakit ngayon sila yung pinaghihirap nyo? Maintindihan ko sana. It's a shame. Nakakahiya. Maintindihan ko sana kung ano eh. May sakit, disabled, o sabihin natin na talagang siya capable may talaga. condition, hindi na capable. Mentally, physically. Sobrang maintindihan ko yun. Okay, baka... Pero kung tamad lang. Pero kunwari tamad. Hindi lang tamad eh. Yung may mga tamang diskarte na sinasabi sa'yo, ayaw mong makinig. Tapos pinipilit mo pa rin yung sarili mong diskarte na alam mo, ayaw mong mag-try ng ibang alternative kahit marami na nag-a-advise sa'yo. Ikaw na nagdala or kayo na nagdala sa sarili nyo niyan. Huwag nyo sasabihin na, hindi, mahirap kasi buhay eh. Hindi. Pag meron ng opportunity, hindi mo na pwedeng sabihin na mahirap kasi buhay eh. Okay. Sir, may mga ganun talagang magulang, nakakahiyaman. Diba nga? Kaya hindi ako naniniwala na walang magulang na, ang tawag dito, naghahangad ng di maganda sa kanilang mga anak. Hindi ako naniniwala doon. May mga magulang na para bang walang pakialam sa kanilang mga anak. Buti pa yung mga inahin eh. Oo yung nga. mga manok eh. Yung mga inakay eh. Hindi niya pinababayaan. Hindi ko makalimutan yung sinabi ng tatay ko, aso nga hinahanap eh. Bakit may na-encounter? Kaya nagugulat ako, may mga estudyante ko na mag-isang namumuhay. Wala yung nanay tatay nila, nagkaroon na ng sarili-sarili nilang pamilya. Sabi ko, ang klaseng mga magulang ka ako to na parang aso na tinapon na lang yung mga anak just because hindi sila naging okay. Hindi mo kasi naiintindihan yung pagsasama nila, blah, blah, blah. May selfishness pa rin doon. Huwag niyo sasabihin wala. May anak kayo eh. Oo. May responsibility kayo.
Pinili ba ng anak na ipanganak siya? Ewan ko ba, bakit kailangan pa i-discuss yan? Hindi ko alam. Ba't ba kailangan pang isipin yan? Kaya nga sabi nyo sa... Dapat natural yan eh. Di ba natural dapat na mahal ng magulang ang anak? Kaya masarap, sabi nga nung isang reel, napakasarap na makasama yung mga tao na may common sense na alam yung dapat gawin, alam yung responsibilidad, alam yung hiya. Okay? Hindi man siya excellent. Yung hiya gamitin mo. Oo. Alam man, ewan. I-apply mo yung hiya. Ano? Oo. Pero minsan sila pa kasi yung toxic, sila pa yung maano sa social media na nang babash at kung ano yung sinasabi. Sila pa yung mahilig manghingi sa gobyerno. Pero pag yung anak na yung nanghihingi, namang maibigay. Hindi naman luho. Hindi naman sana luho. Yun yung nakakalungkot minsan na sitwasyon ng mga estudyante ko sa NES. Yun. Ala. Inuna yung mga kanya-kanyang Mamumuhay binata, mamumuhay dalaga. Actually, may mga may sarili na nga daw mga pamilya. Ayun. Okay, 19 to 20. Ay! Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Okay. Yung pag-asa daw na to ay angkla ng ating kaluluwa. So, tignan na lang natin para mas madali. Yung angkla, pag ibinagsak mo na yan sa ocean floor, hindi mo na nakikita yan. Okay? Yes, ang nagdadala sa anchor kapag di mo pa binabagsak is yung ship. Pero, pag binagsak mo na yung anchor ang nagpapanatili na yung barko, hindi siya matatangay ng tubig. Why? Kasi naka-fix nun. Pero ang ironic dito, hindi naman kasi sa ocean floor yung angkla ng ating kaluluwa, sa langit. Di ba? So kung nasa langit yung angkla natin, nakatugon yon sa ating Panginoong Jesus na ating tagapanguna or forerunner. Ngayon, ito'y kailangan nating isipin. Walang forerunner kung walang afterrunner. Kaya siya tinawag na forerunner, may ine-expect na kasunod. Tayo yung afterrunner. So ngayon, kung... Kaya may nauna, may susunod. Yes. Ngayon, kung si Jesus yung nauna, isang perfectong anak ng Diyos, at siya na'y nauna, at binuksan niya yung kalangitan para tayo na makasalanan na pinatawad ng Diyos, at binigyan ng habag at kagandahang loob, makapasok. So, syempre, ang gawin natin, pumasok tayo ng merong dignidad at merong pagpapakumbaba. So, umbaga, magsumikap na tayo na magbago, magsumikap na tayo na maging Kristiyano talaga. Yes, by grace, hindi by works. Pero just because na by grace doesn't mean na walang standard yung Diyos. Pinatamad. Hindi, akakala ng iba sa by grace yung nakahipo lang, walang gagawin, grace naman ni God. Hindi. Sabi nga, yung grace ni God is nagiging in vain kapag tamad tayo. Yes. Diba? Kasi ang totoong grace ay nagre-resulta ng kasipagan. Yes. Even si Paul God did not give us spirit of timidity, but of power, of love, and nakalimutan ko yung pangatlo. So, discipline. So, pag may grace ka ni God, mas masipag. Yes. Kaya nga, even si Paul sinabi niya, I am what I am by the grace of God. I labor more among you, hindi para magyabang, kasi mas na-realize niya yung grace ni God. Kung mas sumipag ka dahil sa pagkakaunawa mo sa grace of God, naintindihan mo. At totoo yung grace ni God sa'yo. Pero kung mas naging pabaya ka at tamad ka dahil sa grace ni God, hindi mo naunawaan yung grace ni God. So instead of lagi nating sinasabi na hindi nyo kasi ako nauunawaan, instead of saying that, Hindi mo kasi naiintindihan. hindi nyo ako naiintindihan, hindi nyo ako nauunawaan, instead of saying that, siguro ang mas sabihin natin sa ating sarili is... Ano kasi Naruto? o mas maganda siguro sabihin natin sa ating sarili is, nauunawaan ko ba si God? Wag lagi yung hindi nyo kasi ko naunawaan eh. Para bang gusto mo sumentro, para kang great attractor eh. Hindi, sobrang kawawa ka ba, boy? Kaya nga Ganun ka na hindi ka maintindihan ng tao. Parang lahat na lang di ka naintindihan. Bakit? Alien ka ba? Kaya nga may tinanong ako minsan sige, explain mo yung sarili mo. Hindi rin naman niya ma-explain. So,
gusto mo, maintindihan ka ng ibang tao, pero ikaw mismo, Ayaw sarili mo mo, ipaintindi. hindi mo rin maintindihan yung sarili mo. Why would you expect na maintindihan ka ng ibang tao? So even better, since our identity is kept or hidden in Christ, ang mas unawain natin si Christ. Ngayon, sa salita ni Christ, makikita natin sino tayo. Diba? We are Hindi forgiven. siya sinasabi ng kapwa mo. Yeah, we are forgiven, we are chosen, diba? Minsan kasi, sir, yung ating image, lalo na kapag medyo adolescent age, no, binabase natin yan sa peers. Sa kung saan tayo tatanggapin ng mga kaibigan natin. Yun. So, yung identity mo, dun bumabaling, dun pumapanig. Pero yun nga, maganda yung sinabi mo, sa Biblia, kay Jesus, ang tama at magandang sukatan. Oo, hindi... Ano pa ba yung image na pinoprotektahan natin? Kung sana yung image na pinoprotektahan natin is para hindi marumihan yung pangalan ni God, tanda na maganda tayo. sana yon. Pero kung hindi minsan kapoprotekta mo, mahahalata rin eh. ala naman naniniwala. Oo, Ala naman. mahahalata rin naman na nagpapanggap ka lang. Yung mga ayaw sa'yo at kaaway mo. Siguro yung mga bagong kilala mo, mauuto mo. Yung mga ayaw sa'yo, kahit anong explain mo, hindi maniniwala sa'yo yan. Pero yung mga kilala Basag ka, na eh. pero yung mga kilala ka talaga, hindi mo na kailangan mag-explain. Pero, kung talagang magde-deny ka ng sarili mo, magpo-push forward ka talaga, na magra-run the race ka talaga, magde-deny ka talaga ng sarili mo, yun talaga. Maganda nun, magde-deny ng sarili. Akala kasi nila yung run the race, yung mag-evangelize ako. Do kasama yon, pero hindi lang ganun. May denial Hindi kasi ng sarili. parang nagiging siya nagiging parang panakip eh. Oo. Di ba? Nagiging panakip siya sa dapat na ginagawa ng yung ibang hindi nagde-deny pero nagmi-ministry. yun nga yung nagiging problem ng mga nag-evangelize sa ibang bansa. Pero yung sariling kapitbahay, sariling family, hindi naman ma-sharean. Nakakalungkot yun, di ba? In Jerusalem, in Judea, Samaria, and the outer parts of the world. Di mo naintindihan, sir. Ha? Pag may mga ganyan na sagot, Di mo naintindihan, di ka pa pag may mga ganyan sagot, ang sasabihin ko lang is, ikaw ba? Naiintindihan mo talaga yung gustong ipaunawa sa ni God. Tsaka magtigil ka. Nakapunta rin naman ako sa ibang bansa. Nakapag-share din naman ako doon. Kaya, don't say na hindi kita naiintindihan. Tsaka regardless kung naiintindihan kita o hindi, ang mahalaga, naiintindihan natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. Yun. Huwag natin gawing laging weapon yung di tayo naiintindihan. Bakit? Ang kikilos lang ba tayo? Tsaka magiging enthusiastic at masipag lang tayo pag naintindihan tayo. Alam mo, minsan kahit maintindihan ka naman ng tao eh. Oo. Ganun pa rin ugali mo. Oo. Hindi mo rin naman babaguhin eh. Di ba? Kaya sabi kong ganun sa mga estudyante ko, huwag nyo iayabang na nagpapakatotoo kayo. Okay? Responsibilidad nyo yun. Pero hindi ka ako lahat ng pagpapakatotoo tama. Kunwari, pagpapakatotoo na manginginom ka talaga, masama talaga yung ugali mo. Totoo. Magbago ka. Hindi yung iayabang mo pa na, oo. Mayabang. At least di ako plastic. Di ba? May mga ganun. Magbago din tayo. Okay? Yung baga, gaya nga nung sinabi ko sa estudyante ko, I could have done better. I-admit muna natin. Kasi doon nag-start yung Growth. yung growth and repentance. Ganda nun. Yung meron kang sight ng sin. Okay? Ang di kasi alam ng ibang students ko, pag uwi ko ng bahay, minsan nire-rehearse ko yung mga actions ko doon sa school. Tapos Mga nag-iisip ka conversation. rin. Iniisip ko, mali. Yan, ganyan. Saan ako nagkamali dito? Ano yung kulang ko rito? Ang mahirap lang kasi, kailangan mong basagin at disiplinahin sila. Because maaring sa bahay, hindi naman Walang sila nadidisiplina. Hindi dinidisiplina namin yan. Hindi ko sinasabing lahat. Pero paano dinidisiplina ng mga magulang na hindi naman present sa mga anak? Hindi mo pwedeng sabihin dinidisiplina mo na mabait yung anak mo, blah, 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 ganyan. Hindi. Hindi ka present. Kailangan pa rin na present yung magulang sa paglaki ng kanilang mga anak. Ngayon, yun lang. So, yung anchor ng soul natin is kay Christ. Kasi si Jesus lang naman ang way, truth, and life. Wala naman makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. And sure yun. Bakit? Si Jesus nag-ascend, nakapasok sa langit, naupo sa kanan ng trono ng Ama.
Ngayon, si Jesus na makakapagsabing naiintindihan ko kayo. Oo. No. Tsaka siya yung assurance natin na tayo din, kung paano siya nakapasok. Si Jesus, pwede niyang sabihin nyo. Yes. Si Jesus, pwede niya sabihin sa atin na hindi niyo ako naiintindihan. Ayun. Pero ako lagi nating linya o defense mechanism yung hindi niyo ako naiintindihan para yung toxic behavior mo o yung pagiging manipulative mo is mai-push mo. Sorry, mag-deny ka ng sarili mo. Ayun lang. Intindi. Ayun lang. Okay. Bye guys.